Yung recipe nga natin today ay pang-holiday na agad. Tatalo na kagad tayo sa holiday season. So today, gagawa tayo ng fruit cocktail upside down cake. Na steam ha. Basta may steamer ka, katalo na to. So madali lang tong gawin. Kaya simulan na natin. So ayun na nga. Ang una nating gagawin ay mag-caramelize ng pan natin. Ang ginagamit ko ditong pan is 10x3 na round pan. Lalagyan ko lang yan ng 1/2 cup ng sugar. Tapos, ika-caramelize natin yan sa medium na apoy. Ginagawa natin to para hindi mukhang dry yung ibabaw ng cake natin. Usually kasi kapag upside down cake and binaliktad natin yan, kapag nahanginan yan, magmumukhang dry na kagad yung ibabaw, lalo na yung mga fruit cocktail natin. So, ito, mapapakintab niya and hindi magiging dry agad. Pero wag nyong ikapapula yung ating sugar ha. Yung medyo light lang, huwag yung pang leche flan na dark. Kasi papangit naman pag maitim yung ibabaw natin. So ayan, nag-drain na nga ako dito ng fruit cocktail. Dapat tuyong-tuyo na yan, i-drain nyo ng maayos. Tapos yung juice nyan, i-save nyo. Huwag nyo kagad itapon, gagamitin natin yan later. And then itataktak ko na dito yung fruit cocktail. Yung mga itong ganito kalaki, pwede nyo pa itong hatiin sa dalawang cake, dalawang recipe, pero ito bobonggahan natin. Pero yung mga nakapatong-patong na, yung sobra-sobra na, tatanggalin ko. Kasi kapag kapatong-patong yan, hihiwalay na yung nasa ibabaw niyan sa cake natin. Magiging bungi-bungi siya, madali siya mangangalas. Kaya yung mga nakalapat lang na fruit cocktail yung ititira natin. Tapos, gagawa na tayo ng cake batter natin. Meron ako ditong 6 na pirasong medium to large size na itlog. I-separate lang natin yan. Basic na to siguro sa inyo pag-separate. Anyway, kung gusto nyo yung kinakama yung egg yolk, pwede naman. Pero dito kasi ako sanay. Kapag may naiiwang egg yolk, ganyan ko lang naman madali lang. So, ayan. Tatabi muna natin yung ating egg whites para hindi malagyan ng flour. Hindi to kadalasang ginagawa ng mga nag-chiffon, pero alam nyo ba, mas maganda yung alsa ng chiffon kapag pinapa-froth nyo ng maigi yung egg yolks yan. Wini-whisk ko yan hanggang maging frothy siya masyado. And then, lalagyan ko yan ng 1/4 cup ng sugar, 1/2 teaspoon ng salt. Maglalagay na rin tayo dito ng ating oil. 1/4 cup yon, and chiffon aid yung ginagamit ko para talagang malambot. Tapos, yung na-save natin kaninang juice ng fruit cocktail, lalagay din natin dito mga 1/3 cup lang. And then, haluin natin yan hanggang matunaw na yung sugar and salt. After nun, magsisip na tayo dito ng 1 1/4 cup ng cake flour. Okay, wag all-purpose flour kasi masyadong titigas yung ating cake. And then, pagka-sift natin yan, i-whisk lang natin yan hanggang wala ng lumps na natitira na flour. Okay? Malalaman nyo na okay na yung pagmimix nyo ng inyong egg yolk batter kapag tinaas nyo yung whisker nyo and dire-diretso na yung tulo. Hindi na siya nagpuputol-putol ng butter natin. So, dito naman tayo sa ating egg whites. Imimix lang natin yan, nasa medium speed. And then, kapag nag-froth na siya, naging bubbles na siya ng madami, unti-unti tayo maglalagay ng 1/2 cup ng white sugar. Pwede naman yan lahat-lahat, kaya lang medyo pagkabaguhan pa kasi dapat talagang eksakto para hindi kayo magkamali talaga. So, ayan, unti-unti natin yung paglalagay. And then, dito na rin tayo maglalagay ng baking powder. Meron ako ditong 1 teaspoon ng baking powder para kahit hindi na tayo maglagay ng cream of tartar, ito na yung pang substitute para mas stabilize yung ating meringue. Tapos, medium peaks lang yung kailangan natin dito. Ibig sabihin niya, pag tinaas mo yung whisker mo, bumabaluktot pa yung dulo. Okay, ganyan lang yung kailangan natin. And then, dahil kaunti lang naman ito, pwede na nating ibuhos lahat dito yung ating egg yolk butter and then fold. Dito, hindi ko na inedit, hindi ko na pinutol. Kasi kadalasan ganito yung pagkakamali ng mga unang nag-chiffon sa pag-overfold. Pero ganyan lang ako mag-fold. See? Hindi na yan babagsak. Ang gamit ko dito is malapad na spatula para madali siyang ma-fold. One time, nagde-demo ako, may nagsabi sa akin na dapat daw yung pagpo-fold ay isang direction lang. Hindi naman necessary, hindi naman kailangan, pero at least sa isang hagod mo, ma-mix mo na, ma-fold mo siya ng bongga para hindi ka na paulit-ulit.
Madali lang naman eh. Wala naman tong tas meron pa nagsabi na mga nasa 100-fold lang daw yung kailangan. Binibilang, pero again, hindi naman kailangang bilangin. Nasa tansya ng mata yan. Tingnan mo na lang, kapag pantay na yung kulay niya, ay okay na. Okay, wag ka manggigil, ganun lang yon. Tapos, ayun, ilalagay na natin lahat ng ating cake batter sa ating pan. Again, 10 by 3 to. Tapos, kasi maliit lang yung steamer na gagamitin natin. Ay ako siyang umumbok. Pero kasya rin naman to sa 8x3 kung yun yung pan na available sa inyo. Kaya 9x3. Tapos, ayan, pinantay ko lang siya. I-tap natin ng 3 beses para walang malalaking air pocket sa loob ng cake natin. And then, kanina, habang nagtitimpla tayo ng ating cake, nagpapakulo na ako ng tubig. Yung tubig natin ay hindi kumukulo. Again, a soft boil lang. Yung umuusok lang talaga siya. And then, i-steamer natin to for 30 to 35 minutes sa medium na apoy. Mapapansin nyo dun sa ating cake, hindi siya nakaumbok kasi medium lang talaga yung apoy natin. Kapag kanilaksan nyo yan, ang mangyari sa cake nyo is padum. Huwag kayong open ng takip ng steamer. Pwede nyo siyang i-open, i-check mga 25 minutes. After 25 minutes, ganon. Tapos check nyo yung gitna kung well done na. Kapag ka hindi pa, huwag kayong open basta. Babagsak yan. Tapos, pagkaahon natin sa kanya, inire-release ko na kagad to sa pan para hindi siya kaagad mapanis. Ang steam product nga ay madaling mag-amag. So, para maiwasan mas mapabilis, kailangan niyang mai-release yung steam na nasa loob ng pan. Okay. Tapos yan, binaliktad ko na. Immediately, hindi tayo nag-grease dito ng pan, pero mari-release agad yung ating cake. See? Ganda. Diba? Pwede nyo rin naman tong i-bake, pero water bath kayo, yung may tubig sa ilalim ng pan para hindi masunog yung yung caramel nyo sa ilalim. Bibake nyo lang to sa 160 degrees Celsius for 25 to 30 minutes. Okay? Tapos ayan, tignan nyo naman. Parang hindi siya steam, diba? Kasi minsan kadalasan ng mga steam cake, malabsak tignan or medyo matigas tignan. Pero ito, halos same lang sila ng texture ng in-oven. So, follow nyo lang lahat ng pinagsasabi ko din and maa-achieve nyo yan. Okay? And yun na nga mga kalutong tinapay. Sana'y nagustuhan niya ating video for today. Magkita-kita tayong muli. Ito pong Mili ang Lutong Tinapay. Bye-bye!